Ako po si Daniel. Natuklasan ko itong channel nyo dahil sa pinsan ko na mahilig makinig sa inyo. Alam niya kasi na mahilig talaga ako sa mga horror story. Kaya noong i-recommend niya kayo ay naging fan ako agad. Share ko lang itong nangyari sa akin nito lang 2022. Volunteer ako sa simbahan namin. Bale dito sa lugar namin, nagvo-volunteer yung mga residente para merong maglilinis ng simbahan. Magaan naman yung trabaho ko dito. Nagwawalis lang at nagpupunas ng mga santo. Wala yung incentive. Ang pinaka bayad lang sa amin ni Father sa serbisyo namin ay yung paglibre sa amin ng merienda. Madalas akong matoka ng gabi, mga 7 PM ganyan. Usually 2 kami na volunteer na maglilinis sa simbahan ng panggabi. Pero isang beses, nagkasakit yung kasama ko. Wala namang kaso sa akin yon. Marami sa mga volunteer na kasama ko ang naririnig ko na pinag-uusapan yung tungkol sa multo raw na nagpapakita tuwing gabi sa simbahan. Akala ko nga pareho na naman nung walang katapusang pugot na ulo ng pare. Pero hindi, Sir Neb. Sabi nila, Black Lady raw yung multo na nagpapakita. Tinawanan ko na lang. Kasi naisip ko, paano nagkakamulto sa simbahan? Ang dami kayang nagdadasal dun. Nung gabing mag-isa ako, inuna kong linisan yung mga santo sa palibot. Pupunasan lang naman yun ng medyo basang-basahan. After nun, magwawalis na. Sinimulan ko sa entrance. Wala naman gaanong dumi sa sahig ng simbahan. Puro alikabok lang at konting balat ng chichirya na sigurado akong tinapon ng mga bata habang nagmimisa. Halos ilang minuto rin akong nagwawalis papunta sa altar ng simbahan. Hindi naman ako nababagot kasi may pinapakinggan akong music sa earphones. Nung malapit na ako sa altar, nakita ko na may mga bakas ng sandals paakyat nung hagdan papunta sa may altar. Tumingala ako. May babae doon. Nakabelo siya. Takip na takip yung muka at yung katawan niya. Nagtaka ako kasi hindi ko man lang siya nakitang naglakad papasok. Kahit pa may pinapakinggan ako ay sigurado naman na mapapansin ko siya kung dumaan siya malapit sa akin. Pero hindi. Baka ako dumaan sa likod ng altar. Nilinis ko na lang yung ginawa niyang bakas. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Nung makaakyat ako, nagdarasal pa rin yung babae. Inalis ko yung earphones ko. Narinig ko yung pagdarasal niya. Ang bilis ng salita niya. Tapos yung lengguwaheng ginagamit niya, hindi pamilyar sa akin. Nagsalita ako. Sabi ko, Manang, Manang. Pero hindi man lang lumingon yung babaeng nakabelo. Parang bingi sa mga salita ko. Walang tigil pa rin sa pagdarasal niya. Naglakad ako papalapit. Gabi na rin kasi at dapat pagkatapos kong maglinis ay magsasara na rin ako ng simbahan. Nung nasa harap ko na siya, hahawakan ko sana yung balikat niya. Pero hindi yun nangyari. Para akong humawak sa hangin. Tumagos yung mga daliri ko sa balikat niya. Napaatras ako syempre. Nabigla. Naalala ko yung mga kwento tungkol sa Black Lady na nasa simbahan. Nabitawan ko yung hawak kong mahabang walis. Sabay tumakbo ako palabas ng simbahan. Dumiretso ako sa bahay ni Mang George, isa sa mga residente malapit sa simbahan. Namumutla pa ako nung ikwento ko yung nakita ko. Nginitian lang ako ni Mang George. Sabi niya, si Salome raw yung nakita ko. Multo raw yun na matagal nang nagpapakita simula nung mamatay siya sa kamay ng mga sundalong Hapon. Kahit ano raw gawin nila ay hindi nila mapaalis-alis yung kaluluwa ni Salome. Kaya hinayaan na lang nila. Hindi naman daw ito nananakit. At saka ang tanging ginagawa lang nito ay magdasal ng magdasal. Ilang beses ko pang nakita itong si Salome doon sa may altar. Kapag nangyayari yon ay iniiwasan ko na lang. Kahit takot ako ay lagi ko na lang iniisip yung sinabi ni Mang George.
na mabait naman daw ito at hindi nananakit. Summer po ito nangyari. 10 years ago na rin kung tama ang computation ko. Susunod na taon ay magpo-4th year high school na ako nun. Nag-iisip na ako ng course na kukunin ko sa kolehiyo. Unang week ng bakasyon ko, pumunta kaming pamilya sa probinsya kung saan nakatira sila lolo at lola. Every year namin itong ginagawa kasi sabi ni mama, baka raw anumang oras ay kunin na sa amin si lola. Malubha na rin kasi yung sakit niya. Halos bedridden na nga ito. Pero kapag dumadalaw kami, Sir Neb, nagkakaroon ulit siya ng panibagong lakas para mayakap kaming mga apo niya. Gustong gusto ko kapag umuuwi kami sa probinsya kasi nakakasama ko yung ibang pinsan ko na halos kaedaran ko rin. Nung summer na yon, nahilig kami sa paglalakad doon sa gubat malapit sa barangay. Aalis kami after lunch, tapos lilibutin namin yung gubat. Naghahanap ng magagandang tanawin. Sabi kasi nung isa kong pinsan, may maganda raw na ilog doon na pwede naming paliguan. Bago pa kami makarating doon sa sinasabing ilog, iba yung nakita namin. May kuweba na malaki yung bukana. Nung lumapit kami, may nagsiliparan na mga paniki. Natakot yung isa sa mga pinsan namin. Huwag daw kaming pumasok kasi baka kung ano pa ang makita namin sa loob. O kaya baka hindi raw kami makalabas. May mga flashlight naman kami kaya hindi kami natakot. Nagpasya kami na pumasok at sabi namin tsaka lang kami lalabas kung sakaling may delikadong mangyari o kaya magsanga-sanga na yung daan kasi baka maligaw kami. Sobrang dilim sa loob. Ang daming paniki na natutulog sa kisame ng kuweba. May mga humuhuning ibon at syempre pa maraming palaka. Napansin namin na sa dulo ng kuweba ay may maliit na liwanag. Nagtaka kami. Naisip namin baka lagusan yon. Tapos sa dulo nun matatagpuan namin yung hinahanap naming ilog. Binilisan namin yung paglalakad. Excited kami na makita kung ano yung nasa dulo. Nung malapit na ay tsaka ko naisip na hindi yun lagusan. Liwanag yun galing sa mga kandilang nakasindi. Ang dami. Una kong nakita ay yung mga upuan tulad ng sa isang simbahan. Bawat gilid ng upuan ay may kandila na nagbibigay liwanag. Tapos sa unahan nun ay may altar. Sa itaas ng altar ay may bungo na may sungay. Ang laki ng bungo. Tapos yung mahabang mesa sa harap ng altar ay may napakaraming kumpol ng mga bungo ng kung ano-anong hayop. Natigilan kaming magpipinsan. Walang nagsasalita sa amin kasi alam ko lahat kami naguguluhan sa kung ano ba yung nakikita namin doon. Biglang may lumabas mula sa likod ng altar. Isang lalaking may takip ang muka. Para siyang maskara. Doon na kami nagsitakbuhang magpipinsan. Nabitawan ko pa nga yung dala kong flashlight pero wala na akong pakialam. Ang gusto lang namin ay ang makalabas sa kuweba at makauwi. Tumigil lang kami sa pagtakbo nung marating namin yung highway. Doon ko naramdaman yung matinding takot. Parang sasabog yung puso ko sa kaba at takot. Nung makauwi kami ay sinabi namin kila tito pero akala nila nag-iimbento lang kami. Buong summer na yon ay ginugol lang namin sa bahay. Takot kami kasi baka nasundan kami nung nakita naming lalaki doon sa altar. Marami kaming hula sa kung ano yung nakita namin. Baka satanista o kaya ay kulto. Kung ano man yung nakita namin doon sa kuweba, buti na lang at hindi kami nito sinundan sa bahay ni Lola. Ilang taon nang lumipas, naglakas loob kaming magpipinsan na bumalik sa kuwebang yon. Pagpasok namin, wala na yung mga upuan.
kandila, pati yung altar na may bungo. Walang kahit anong bakas na may dating nagtayo ng altar sa loob ng kuwebang yon. Peter po ang pangalan ko, Sir Neb. Driver ng ambulansya sa health center. Noong teenager pa lang ako, hindi talaga ako naniniwala sa mga multo at aswang. Akala ko dati panakot lang yan sa mga batang ayaw matulog sa gabi. Kapag may mga barkada akong nagkukwento ng mga karanasan nila, tinatawanan ko lang sila. Noong mga panahon din na yon, isa ako sa mga sakristan sa simbahan namin. Doon ko naranasan yung bagay na magpapabago sa pananaw ko tungkol sa mga supernatural na kwento. Naglilinis kami noon sa labas nung may tumatakbong ali na lumapit sa amin. Tinanong niya kung nasaan daw si Father. Halata na nagmamadali siya. Sabi namin ay nasa bahay, malamang ay nagpapahinga na. Sabi niya kasama niya raw yung anak niya. Sinaniban daw ito ng isang demonyo. Napangisi ako pero hindi ko pinakita doon sa babae kasi baka magalit sa akin. Tinawag namin si Father. Nagbihis siya tapos dali-daling pumunta sa simbahan. Pagdating namin doon, nasa may altar na yung binata na sinasaniban daw. Sumisigaw siya ng mga mura at kung ano-anong bagay na hindi namin maunawaan. Pinakuha sa amin ni Father yung krus na may nakapakong Hesukristo, pati yung rosary niya sa altar na may malalaking beads at yung holy water sa paanan ng santo. Agad naman namin kinuha yon. Binigay namin kay Father. Nagsimula nang magdasal si Father. Tumulong na kami sa paghawak doon sa binata kasi ang lakas niya, para siyang nagwawalang hayop. Nilagay ni Father yung rosaryo sa leeg ng binata. Mas tumindi pa yung pagwawala niya. Halos hindi na namin kayang pigilan siya kahit na 4 kaming humahawak sa mga kamay at paa niya. Hawak yung krus ay tinutok ni Father yon doon sa noo ng binata. Nagpatuloy siya sa pagdarasal. Inulit-ulit niya yung Latin na dasal na sabi ni Father sa amin ay dasal raw para sa mga masasamang espiritu. Nung medyo kumalma na yung lalaki, kinuha ni Father yung holy water. Ilang beses niya itong winisik sa katawan ng binata. Sumigaw yung lalaki na parabang kinakatay namin siya. Nagsasalita siya. Aalis na raw siya, kaya tigilan na ni Father yung ginagawa niya. Tama na raw. Sunod na sinabi ni Father, "In the name of Jesus Christ, I expel you." Maya-maya ay may lumabas na itim na usok sa bibig ng binata. Tapos nawalan na siya ng malay. Sabi ni Father, dalhin na raw ito sa bahay para makapagpahinga. Nagpasalamat naman yung mga magulang ng binata kay Father. Nung bumalik kami sa bahay, parang hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakita ko. Totoong-totoo yun. Isang exorcism ang nasaksihan ko. Sabi ni Father sa amin, huwag daw kaming matakot. Hanggat nananalig kami sa Diyos, ay walang demonyo ang makakasakit sa amin. Yung mga tao raw na sinasaniban ay yung mga mahina ang paniniwala. Simula nga nun, hindi ko na maitatanggi sa sarili ko na may mga bagay talaga dito sa mundo na hindi ko pa rin naiintindihan. Namulat ako nito sa ibang pananaw. Hello mga kapasta, isa po akong choir sa simbahan. Hindi po sa akin itong kwento na ito. Bale, shinare lang din sa amin ni Father itong story na nangyari daw doon sa unang simbahan kung saan siya nadestino. Sa may parting Visayas daw po yun.
Nagpaalam ako kay Father na kung pwede ay ipapasa ko sa YouTube channel nyo ang kwentong ito. Pumayag naman po siya, Sir Neb. Hindi ko na matandaan kung anong okasyon noon. Basta may kainan sa bahay ni Father. Siyempre dumalo kaming lahat na member ng simbahan. Si Father kasi mahilig siyang magkwento ng mga karanasan niya sa buhay. Sabi ko nga kay Father kung hindi siguro siya naging pare, baka naging writer siya sa TV. Kasi masipag siyang magkwento. Nasa balkonahe kami noon ng mga choir nung dumating si Father. Hindi ko alam kung paano napunta yung usapan sa mga multo-multo. Basta bigla na lang siyang nag-share. At ito yung kwento niya. Linggo raw yun, nagmimisa si Father. Unang part pa lang nung misa ay napansin na ni Father itong batang lalaki na nasa may baba ng altar ng simbahan. Maruming-marumi raw yung bata. Basa rin. Tumutulo pa raw yung tubig sa katawan at damit nito. Pero hindi na inintindi pa ni Father. Inisip na lang niya na galing ito sa labas. Malakas daw kasi yung ulan that time. Nagpatuloy daw sa pagmimisa si Father. Kalaunan, nakita ni Father na naglakad yung bata pataas doon sa altar. Ito na raw yung time na nagsesermon na siya. Lumapit sa kanya yung bata. Tapos doon na natigilan si Father. Hindi niya alam kung bakit ginawa yun ng bata. Nung nasa harap niya na raw yung bata, hinila raw nito yung suot niyang sutana. Tapos tinuturo yung labas. Tsaka lang napansin ni Father na sobrang maputla yung itsura ng bata. Hindi ito normal na itsura para sa bata. Pagtingin niya sa mga nagsisimba, na-realize daw ni Father na hindi raw nila nakikita yung bata sa harap niya. Doon niya na raw naisip na may kakaibang nangyayari. Tinapos niya pa rin yung misa. After nun, nakita raw ni Father yung bata na naglalakad papunta doon sa pader. Tapos ay tumagos ito dito, patungo doon sa direksyon kung saan ito tumuturo kanina. Nagbihis si Father at kumuha ng payong. Matapos yun, naglakad siya papunta sa tinuturo ng bata. May ilog doon na rumaragasa dahil sa matinding ulan. Nakita ni Father yung bata. May tinuturo pa rin sa isang direksyon. Sinundan ito ni Father. Sa gilid ng ilog kung saan may batuhan ay nakita niya yung nakaipit na katawan ng isang batang walang buhay. Hindi pa naman ito nabubulok, kaya masasabing kalulunod pa lang nung bata. Inanod at naipit sa batuhan. Humingi siya ng tulong sa mga taong nakatira sa palibot at sila na ang nagtawag ng pulis. Sa kabilang barangay pala ay may bata na lumangoy sa ilog kahit maulan. Hindi niya kinaya yung ragasa ng ilog, kaya nalunod ito. Laking pasalamat ng mga magulang nito dahil nahanap pa kahit papano yung katawan ng bata. Sabi ni Father sa amin, hinding-hindi niya raw malilimutan yon. Linggo-linggo niya pa rin daw pinagdarasal ang kaluluwa ng batang yon. Magandang araw sa lahat ng nakikinig dito sa channel. Wilson po ang pangalan ko, Sir Neb. May shop ako dito sa amin kung saan welder ako. Kumukuha ng mga patrabaho. Kadalasan galing sa mga kapitbahay ko. Ito na rin yung pangunahing hanap buhay ko. Hiwalay ako sa asawa. May isa kaming anak at sa probinsya sila nakatira. Nagpapadala naman ako sa kanila buwan-buwan ng panggastos sa pag-aaral ng nag-iisa kong anak. May barkada ako dito sa amin. Rojiv ang pangalan. Tawag namin sa kanya Roj. Tungkol sa kanya itong kwento ko. Sundalo itong si Roj. Unang 3 taon niya ay ginugol niya talaga sa pakikipaglaban sa mga rebeldeng NPA at mga Abu Sayyaf. Kapag umuwi siya dito sa amin, mararamdaman mo talaga yung galit niya sa mga armadong grupo na yan.
Ilang kaibigan na raw ang pinanood niyang mamatay dahil sa mga ito. Nung huling beses niyang nagpunta sa Mindanao, na-assign daw siya na pasukin itong maliit na baryo kung saan may pinaghihinalaang mga armadong rebelde na nagtatago. Mabilis daw yung mga galaw nila, para silang mga robot nung tutukan nila ng baril yung mga residente at hinalughog yung bawat tahanan doon sa baryo. Nagsitakbuhan daw yung mga bata, pati yung mga magulang nila ay halatang takot sa presensya ng mga tulad nilang sundalo. 3 raw silang pumasok doon sa maliit na chapel nung baryo na yon. Iniisip nila na baka dito nagtatago yung mga hinihinalang rebelde. Pagpasok nila, yung tanging tao raw na nandoon ay isang matandang babae na puti ang buhok. Nakaluhod daw ito sa altar. Nung lapitan nila, ni hindi man daw ito lumingon. Bagkus ay nagsalita lang. Sabi niya, "Umalis na kayo kung ayaw niyong matulad sa iba na isinumpa ng Diyos namin." Doon daw napansin ni Rog na imbes na mga santong pangkatoliko ay ibang klase ang mga nandoon. Mga santong panghayop ang ulo. Yung isa kabayo, may isang kalabaw, at yung isa ay kambing. May mga hawak daw itong armas tulad ng espada. Sa paanan ng mga santo ay may mga bituin na 6 ang dulo. Kinilabutan daw si Rog nung time na yon. Biglang tumayo yung matanda. May dala raw itong kutsilyo. Akma sanang susugod pero nabaril agad ito ng mga kasama niya. Paglabas nila sa baryo, wala silang nahanap na rebelde. Rason nila, self-defense. Yun ang dahilan kung bakit daw nila napatay yung matanda. Nung umuwi si Rog dito sa amin, okay naman siya. Walang problema. Ilang gabi pa nga naming nakainuman sa kanila. Yun yung pagkakataon na kinuwento niya sa amin ang nangyari sa baryong yon. Tapos ay nag-iba na si Rog. Ayaw niya nang lumabas ng bahay. Kahit anong aya namin sa kanya ay palusot niya lagi na nakakatakot daw yung liwanag. Mas tumindi pa yung ugali niyang ito. Kahit sa kwarto ay ayaw na niyang lumabas. Sabi ng mga magulang ni Rog, para na raw siyang bata kung magsalita. Dadalhin sana nila sa doktor pero hindi nila mapilit na lumabas ng bahay. 1 taon ang lumipas at ganoon na lang talaga ang naging sitwasyon ni Rog. Laging nasa kwarto, nakasara lahat ng bintana, laging nasa sulok. Nadagdagan pa yung kinatatakutan niya kasi lagi niyang pinipilit na may matandang puti ang buhok na gusto raw pumasok sa kwarto niya. Pilit daw nitong sinisira yung pinto para makapasok. Hanggang isang araw nga, natagpuan na lang nila na wala ng buhay itong si Rog. Nagpakamatay siya dahil hindi na kinaya yung takot na nararamdaman. Totoong nakakaawa po yung kwento nitong si Rog. Kung ako yung tatanungin, sa tingin ko, may kung anong sumpa ang lumukob sa kanila nung pinatay ng isa sa kanila, yung matanda doon sa simbahan. Kung ano man yung sinasamba nila doon, malamang ay naghiganti ito. Sa ngayon po, Sir Neb, halos 10 taon na rin nung mamatay si Rog. Sayang talaga. Kung hindi siguro nangyari sa kanya yon, baka na-promote na siya at mataas na rin ang posisyon niya sa militar. Magandang gabi po sa inyo, Sir Nebkero. Ako po si Michael ng Pateros. Gusto ko lang din po sanang magbahagi ng nakakatakot naming karanasan. Kwento po ito na nangyari sa kapatid kong si Melo. 2018 ito nangyari. Basta nasa 1 taon pa yon bago mag-pandemic. Sir Neb, relihiyoso po ang pamilya namin. Bawat linggo, kumpleto kaming lahat sa simbahan. Nagsaserve din yung tatay ko. Hindi nga lang ganoon ka-active
lalo kapag tatama sa oras ng trabaho niya. Normal na Sunday lang yon. Kagaya dati, kompleto kaming pamilya. Maya-maya bigla na lang tumayo si Melo na 6 years old nung time na yon. Nangilabot ako sa ginawa niya, Sir Neb. Tinuro niya yung pare doon sa bandang altar. Tapos nagsalita siya. "Niloloko mo lang yung mga tao. Kayo ng Diyos mo. Hindi niya tayo mahal. Mahal niya lang ang sarili niya." Pagkasabi niya nun, bigla na lang siyang nahimatay. Bukod sa takot, Sir Neb, hiyang-hiya rin kami nun. Kasi lahat ng atensyon ng mga tao nabaling sa amin. Nagpatuloy naman yung misa. Si Melo nagising din makalipas ang ilang minuto. Nung natapos yung misa, nilapitan kami ng pare. Kinamusta niya si Melo. Maayos naman nakipag-usap yung kapatid ko. Nagmano pa nga siya kay Father. Hindi niya naaalala yung ginawa niya. Sinabihan ni Father sila Mama na bantayan mabuti si Melo. May kutob daw siya na may hindi tamang nangyayari. Sa mga sumunod na araw, talagang todo bantay kami kay Melo. Mula sa school hanggang sa pag-uwi. Kaso isang araw naulit na naman yung nangyari nung isang linggo. Pero mas malala na. Habang nagmimisa ay bigla na naman tumayo si Melo. Tapos tumakbo papalapit sa pare. Sir Neb, aatakihin niya talaga si Father nun. Galit na galit at nanlilisik yung mga mata niya. Buti napigilan ng mga sakristan. Grabe yung takot ko nun. Hindi ko na inintindi na nakakahiya o ano. Kasi ang inaalala ko na lang talaga nun ay yung kapatid ko. Hindi na namin tinapos yung misa. Inuwi na lang namin si Melo. Inisip namin nun na nasasaniban ba siya o ano. Lumipas pa yung ilang araw. Hindi pa rin kami tumigil sa pagbabantay sa kanya. Hanggang dumating yung araw na may nadiskubre ako. Nasa sala kami nun. Nanonood ako ng TV tapos si Melo busy sa tablet niya. Nanonood ng cartoons. Ewan ko kung anong nag-udyok sa akin. Nilapitan ko siya tapos sinubukan kong panoorin yung pinapanood niya. Natakot ako sa nakita ko, Sir Neb. Hindi ko akalain na makikita ko yun sa isang cartoon na nilalapag para sa mga bata. Hindi ko na po sasabihin kung anong show kasi baka magkaroon ng issue sa channel mo. Basta yung show na yun ay merong aso. Grabe, Sir Neb, lantaran nilang pinapakita yung pagsamba sa demonyo. Kung ano-ano pang kabastusan yung mapapanood mo. Inago ko kay Melo yung tablet niya tapos sinabi ko kay Mama yung nakita ko. Binawal namin siya sa gadgets mula noon. Awa naman ng Diyos ay natigil na yung ginagawa niya habang nag-a-attend kami ng misa. Hindi ko mapapatunayan na diretsyong konektado sa pinanood niya yung nangyari. Sabi kasi nung mga barkada ko na nanonood nung palabas na yon, ganun lang daw talaga yon. Pangmatanda na ang concept kahit cartoon. Hindi nga talaga bagay sa mga bata. Pero kahit na, Sir Neb, kapag naaalala ko yung nangyari sa kapatid ko, nangingilabot pa rin ako. Para bang nagiging ibang tao siya. Laking pasasalamat talaga namin na hindi na naulit yun. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, 2 variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.